Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon itong post ni Peanut Gallery Media. Tungkol ito kay Senator Risa Hontiveros na parang nahihilo siya. Ano ba ang role niya sa Senate? Opposition ba o member ng majority bloc? Anti-administration ba o pro-administration? Ito ang post. Risa Hontiveros determined to become next Senate minority leader. Ito yung kanyang statement. It's important to continue not joining the majority, especially since I am not an ally of the administration. Okay. So dito muna tayo sa hindi daw siya kakampi ng administrasyon, opposition daw siya. Opposition kailang ang ano niya, attack dog na para sa tirahin ng mga Duterte. Ganon ba 'yon? Kailan ba siya nagsabi yung talagang sinupalpal ang administration, yung talagang tunay siyang oposisyon? Wala akong matandaanan. Puros ang kanya lang ginagawa sa Senado is puros pambabatikos o pangsusupalpal sa Duterte camp. Forgive me, baka nakalimot lang ko, paki-comment ko may matandaanan ba kayong ginawa, salita o activity ni Risa Hontiveros na binabatikos niya ang administrasyong Marcos? Kasi ang tingin niya sa sarili niya, siya hindi daw siya alay ng administrasyon. Okay, magbasa lang tayo sa mga comments. Kenji Torres, part-time only. Part-time opposition. Manly Garcia, not an ally but an attack dog. Ronnie Borgonya, an opposing opposition. Yun, mas appropriate na description niya yon, an opposing opposition. Lee Canalieta, Manigasca. Janine Tags, controlled opposition. Yan, maganda rin yon. May handler siya. Opposition kunuhay. Silang dalawa niya, Senator Pimentel. Naturingan silang opposition. Kailan tignan nyo si Senator Pimentel. Grabe, in-endorse niya lahat ang kandidato ng alyansa. Maganda daw, natulungan natin ang administrasyon para maraming magawa. Hindi man ganun ang trabaho ng oposisyon. Kaya, to me, Pimentel and Hontiveros had ceased to be the opposition. Wala, hindi na sila opposition. Controlled opposition, pwede pa. Ito, Nico Romano, Salvador Cruz, mas okay pa si Marcolita. Paulo Suelto, passive opposition. Yan, passive. Ito, Joey Liweg, sabi niya, can't remember the last time she criticized the BBM admin. I even heard her relatives are appointees of the president. Ganun ba? Ngayon ko lang ito nalaman. God bless the Philippines for having an opportunist. Opposition like her. Wow. Kung parehas sila ni Senator Pimentel. Ang wife ni Senator Pimentel ay parang may posisyon sa gobyerno.
sa DFA ba, parang ambassador, something like that. Yan, nalaman ko yan. Kaya nga, medyo mapait si Senator Pimentel sa admin. Kaya in-endorse niya ang alyansa. Kaya lang, wala ring nangyari. Walang nakinig kay Pimentel. So ito, Joey Blowig, sabi niya, I even heard her relatives are appointees of the president. Wala na. Hindi na ito posisyon. Grabe. So ito, not Gio. Sabi niya, not an ally of the administration daw, but her family member is part of it. Oh, family member, part ng administration. Ay, talagang ano. Joel Cañas, and she will attack not the admin, but the Duterte Black. Speaking of Duterte Black, ito, kung nag-aambisyon si Senator Hontiveros na magiging Senate Minority Leader, baka madismaya lang siya. Kasi, kung ang oposisyon, yung Dilawan o Pinklawan, 3 lang sila. Risa, Bam, and Kiko. Ang Duterte Black, pwedeng 4, pwedeng 6. Depende sa paano mo bilangin. Ang Duterte Black, yung PDP laban, 4. Robin Padilla, Bongo, Bato, Marcoleta, 4 na yan, PDP. Kung idagdag mo si Aimee and si Camille Villar, dahil sa endorsement ni BP Sara, maging isang block sila, 6. Oh, saan papunta itong opposition or pro-administration itong Duterte Black? Ay siyempre, opposition yan. Labanan na eh. Ang labanan yan, Marcos Duterte na. Kaya itong 3 dilawan, ma-force sila na, kasi wala silang sa minority. Ang minority leader manggagaling dito sa Duterte Black. Pwedeng Marcoleta, pwedeng Senator Amy Marcos. So saan papunta itong 3? I don't know, hindi ko pa. Kaya yung ambisyon ni Senator Risa na maging Senate Minority Leader parang madiskaril. Madidismaya lang. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin ay nilalaan natin pagtulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance. Nagpapatanim tayo ng saging lakatan. Kung may itinanim, may aanihin. Kaya panoorin nyo ang video na ito. Na anak ko sa saging lakatan ni Manoy Sidreno. Ug akong bisitahon ang iyang asawa. Mayong udto nang. Ay udto. Nag-aabuno ka nang. Nag-abuno ko. Asa day si Manoy nang? Nanginadlaw. Nanginadlaw. Kay palit og bugas. Oo, nindot na gid kaay ang tubo sa saging ninyo nang Nindot na. So nindot na gid nga tan-awon ang saging lakatan ni Manoy. Tungod kay mga dagko na. So kami tanan nga nagtanom dinhi og saging lakatan 2,000 kapin na ni ang among tanom nga saging lakatan. So daghan-daghan na gyud og mga kita gid nato nga dagko na gyud. Pila gani ni kapunuan ninyong saging ng lakatan nang? 170.
170 tanan. So dagan-daghang gyud. Oh. O karon nang unsa imong maistorya bahin sa padayon sa pagpananom sa pagsuporta sa abono. Salamat sa nagtan-aw og video ug labaw sa Ginoo nga nagpasalamat jud ko kay naay nagsuportar sa amoa padayon mi kay kuan ang ay amo makasuportar. Salamat kayo Pati nang. akong mga estudyante. Oo. Salamat kayo nang.